Hello guys, ito isang breaking news muna. Ayan na nga po, tinuluyan. No, tinuluyan na ni Ombudsman itong si Marco Tae tsaka itong sila Mike Diferencia. So ngayon ay araw ng Biyernes, so mag-abang tayo ng Lunes o Martes, lalabas ang warrant of arrest nitong si Marco Tae. So ano na, nangyari kayo kasi, mga iglesia ni kulto, anyari na. Akala nyo, hindi tutuluyan ni Ombudsman, ha? Yari ka ngayon. Si Marco Beta na pinabayaan na ng iglesia, pinabayaan na ng kanilang majority ng kanilang kapatiran. Alam nyo guys, ito ang katotohanan. Ano? Kung marami pa rin naniniwala talaga rito sa kay Marco Tae at maraming mga miyembro ng kulto ang siyang naniniwala na tama ang kanilang pinaglalaban, ang tanong, bakit nung unang araw hindi man lang umabot ng 20,000 ang kanilang attendance sa rally? Tapos nung pangalawang araw 6,000 na lang. Nung pangatlong araw nasa 2,500 na lang yata, 3,000. At sa ikatlong araw, anong sabi? Ayawan na. Sapagkat dito ay kitang-kita na marami sa mga miyembro ng kultong ito ang hindi sumasang-ayon. At doon naman ako bumibilib. Sa mga miyembro nito, miyembro nitong kultong ito, ang hindi sumang-ayon at talagang naninindigan para sa tama. No? Bilib ako sa inyo, ha? Bilib ako sa inyong paninindigan dahil alam niyo kung ano yung tama at ang mga natira lang na lumalaban yung mga siraulo lang. Yung mga wala sa tamang pag-iisip. Napilit nila na ang naratibo pinipilit na sinasabing bending the law. Against daw sila sa pag-bend ng law. Asa lang binend ng law? Ito si Marco Beta naman ang naglubog sa kanyang sarili. Siya ang nagbigay ng ebidensya sa gobyerno, sa ombudsman, galing sa sarili niyang bunganga. Yun ay bunga ng kanyang kabubuhan at kayabangan. Diba? Kaya bawas-bawas ng yabang, Marco Tae. Ayan katuloy. Diba? So ngayon, Mike Diferencia, ilang araw ka na lang. Ilang araw ka na lang sa laya. Tsaka ito si Marco Tae. So ngayon, saan ito? Magtatago kaya ito? Abangan natin, ha? Ngayon, ang sabi ni John Vic, kahit magtago siya sa loob ng sentral, talagang kukunin siya ron, uhulihin siya ron. Pero ayon naman sa ating puting kabayo, yung central daw naman magko-cooperate naman. So tingnan natin ang mga mangyayari kung totoo kaya ang mangyayari na ititiwalag si Marco Tae ng INC dahil nga sa mga kaso niya. Di ba? So abangan natin, nakakatuwa. So maganda ang magiging Lunes nating lahat, ha. So happy ang ating weekends. Bakit? Siyempre, naisampa na si Marco Tae. Ngayon, nasampahan na ng plunder game. Si Marco Tae, kawawa naman, tinabla ng mga miyembro. No? Ibig sabihin lang nito, maraming miyembro ang INC na hindi talaga sang-ayon sa kanya. At yan ay kitang-kita na kahit dito sa Canada, no? Yung mga ibang miyembro ng INC rito, ng kulto, talagang ayaw dito kay Marco Tae na. Dahil nga, sabi na bakit yung pinagtatanggol yan, di ba? Ngayon, imbis na marami, sa ginawa nilang rally, imbis na marami ang sumimpat siya, lalong naubos. So ngayon, iisa na lang ang magiging tagapagtanggol nila. Sa Senado, naku po Rudy, asang-asa pa naman sila na si Marco Tae ang matibay-tibay na pagtanggol doon na pansalag ni Inday Sayad, no? Wala na, Kawatano na lang, si Antipetra na lang. Dalawang magkapatid pala, no? Si Antipetra tsaka si Pia Madamdamin. Si Pia Madamdamin na punong-puno ng drama. So, ang saya-saya, ha? So, good luck sa'yo, Marco Tae. So, matagal-tagal ka sa loob. Walang labasan nyo. Sabi ko sa inyo, INC, nasa amin ang huling halakhak lagi, no? Nasa inyo,
Nasa inyo ang kayabangan pero nasa amin ang huling halakhak lagi. Di ba ga? Kinakarma mga putik na yun. So yun lang. So congrats ha. Congrats kay Ombudsman ha. Pero hindi pa tapos ang trabaho, Ombudsman. Marami pa ha. Marami pang dapat pagalawin ka dyan. Yung kay, kay Sabit Sipon ha. Dapat gumalaw din ito. Okay. So yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may saya dyan. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!